Sa wakas, sumipot din sa Senate hearing kanina si PNP Director General Alan Purisima para sagutin ang mga tanong tungkol sa mga kontrobersyang kinasasangkutan niya at ang pulisya. Ginisa siya ng mga senador kaugnay ng renovation ng tinatawag na White House sa Camp Crame na kanyang quarters o tirahan at question din tungkol sa kanyang mga ari-arian. Dinipensahan ni Purisima ang sarili. Sinisiraan lang daw siya at hindi siya magbibitiw sa pwesto. May live report si Jam Sisante. Jam? Jessica, dinipensahan nga ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang kanyang sarili sa mga alegasyon laban sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Pero ang mga senador hindi kumbinsido sa kanyang mga paliwanag. Sa kanyang unang pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order kanina, natanong si PNP Director General Alan Purisima tungkol sa 4.7 hectares na house and lot na ito sa San Leonardo, Nueva Ecija. 3.7 million pesos ang halaga nitong nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Magkano po yung una ninyong pagbayad dito sa 4 hectares na wala pang nakatayo? Ang aking pong natatandaan, Your Honor, ay umabot po na 150,000 yung binayaran ko po. Yung 4 hectares in 1998? Yes, Your Honor. Tapos, ito pong 3.7 million, nadagdag ito dahil sa construction cost and appreciation value ng lugar? Yung construction, yung mga nagastos po natin doon, Your Honor. Paano po ninyo binayaran yan? Ang galing po sa ating kinikita bilang pulis, sa sweldo po natin, kasama na rin po yung aking pamilya, Your Honor. Bukod sa mansyon, question din ng mga senador kung paano nakabili si Purisima ng Land Cruiser sa halagang 1.5 million pesos lang. Nagkataon po ay nagbigay po ng malaking diskwento dito sa Land Cruiser na to noong panahon na yan. Opo, maaaring hindi ko po sinasabing kasalanan ninyo, no, na nakuha nyo ng mura, pero alam nyo po, ang diskwentong ganyang kalaki ay kailangan pag-aralan mabuti kasi kung ang halaga niyan ay between 6 to 7 million tapos naibenta sa inyo ng 1.5 million, isipin ninyo, bakit kaya binibigay sa akin ng napakamurang halaga ito? Wala naman po sigurong kontrata yung dealership na inyo sa PNP, tama po? Wala po, Your Honor. Inusisa rin sa pagdinig ang pagtanggap ni Purisima ng donasyon mula sa 3 construction company para sa pagsasaayos ng White House, ang official residence ng PNP chief sa Camp Crame. Umabot sa 11 million pesos ang renovation project. Did you not say, thank you for your kindness, would you like to spend the money first in improving the hospital? Hindi ho pumasok sa isip niyo yun. Ang kanilang concentration, Your Honor, is para po para sa bahay po ng Chief PNP sa dahilan nga po na binabaha nga po noon pagka malakas po ang ulan. So, napakabait nila. They're worried about the house of the PNP chief and not the health of the members of the PNP. Kaya medyo walang credibility yung rason mo eh. May 2013 sinimula ng renovation at December 2013 ito natapos. Pero tanong ng mga senador, bakit September 2014 lang ginawa ang deed of donation kung kailan naging mainit ang issue tungkol dito? Personally po, kakilala ko po sila, pero ayaw po nilang lumabas sana in public na sila po ay dumagdodonor. Kaya lang po, nung lumabas po itong isyong ito, kinausap po sila na it is now mandatory on their part na kailangan lumutang na kayo para ma-legalize yung donation. Sir, siguro naman sa inyong hanay may mga abogado kayo, hindi po ba? Yes, Your Honor. Wala bang nagpapayo sa inyo na ang mga bagay na ganito ay inaayos sa umpisa pa lamang at hindi pwedeng, kasi na medyo napapag-usapan na, so gawin natin. Wala bang nagsabi sa inyo, wag muna tayong tumanggap? Kasi unang-una, no, kaya yung deed of donation po, protektahan ka rin nun. Dahil nga yung mga mismo magdodonate, kailangan ay dumadaan sa pagsusuri para walang vested interest. Napag-alaman ding hindi inalam ni Purisima ang magiging disenyo at kung magkano ang aabutin ng proyekto bago sinimulan ang White House renovation. Wala kang nakitang design. Basta lang sinabi mo lang sa kanila, go ahead. Kung doghouse ang tinayo nila,
tatanggapin mo. Rough sketch lang. I don't believe you, General. It's not the design, Your Honor. Ang sinabi nila is gagawa sila ng quarters na medyo maganda ang dating at yan po yung sinabi nila sa I akin. don't believe you. Nilinaw naman ni Purisima na walang perang tinanggap ang PNP mula sa 3 donor, ang mga construction company na Ulticon Builders, Pacific Concrete Corporation at Cap Industries. Wala rin daw conflict of interest ang mga donor dahil wala naman daw silang ibang kontrata sa PNP. Pero hindi kumbinsido ang ilang senador. Contractors pa. They're not doing that out of the goodness of their heart. As long as you are in office, alam nila may makuha sila. Hindi tama ang paraan ng pagkatanggap ninyo ng donasyon at mismong sa mga ari-arian ninyo pag nabibigyan kayo ng discount at nabibigyan kayo ng ganyang kalaking regalo, halimbawa sa pamamagitan ng mga diskwento, ay nagkakaroon talaga ng duda. Dahil sa issue ng San Leonardo Mansion at ng renovation ng Camp Crame White House, nahaharap si Purisima sa 2 reklamong plunder, pati na rin sa mga reklamong indirect bribery at graft. Sa kabila ng mga alegasyong ibinabato sa kanya, nanindigan si Purisima na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Desisyong suportado naman ni Pangulong Aquino. Hindi naman yata makatwiran na humantong sa mga konklusyon na ang resulta ay yung pagkakaroon ng bahid o alinlangan sa integridad o katauhan ng isang public official na nakabatay lamang sa mga paratang. Inihayag ni Purisima na sinisiraan lang siya ng mga taong nasagasaan niya sa kampanyang Tuwid na Daan. Pero hindi raw siya patitinag at hindi raw niya sasantuhin ang mga tiwaling pulis. Pag-aaralan pa ng Senate Committee on Public Order kung irerekomenda nitong sampahan ng reklamo si Purisima. Ayon naman kay Interior Secretary Mar Rojas, idadaan sa proseso ang mga alegasyon laban kay Purisima. No one is above the law. No? Ipapatupad natin ang batas at kasama dito sa mga batas na ipapatupad natin yung malinis at wasto na pamamahala ng ating mga kapulisan. Jessica, hindi na raw muling ipapatawag ng komite si Director General Purisima. Bubuin na raw nila yung kanilang committee report kung saan nakapaloob yung kanilang mga rekomendasyon. Jessica. Jam, bagamat importanteng na pag-usapan yung mga kontrobersya dahil ilang araw na rin yan na balita, ano? I'm sure ang tanong din ng marami nating kababayan, yung bang krimen na pinoproblema ng bawat isa sa atin, lalo na yung mga umuwi ng gabi o yung mga nagtatrabaho halimbawa sa call center na madaling araw ang alis sa opisina at yung mga alam mo yung mga nakatira sa mga kahit nasa bahay ka parang hindi ka makampante dahil nababalitaan natin pwede kang pasukin doon ng mga masasamang loob yung bang mga ganitong insidente ng krimen na talakay ba dyan sa Senate hearing? Yes, Jessica, niraise din naman ng mga mambabatas yung iba't ibang mga krimen. Kasama na nga doon yung mga krimen na kinasasangkutan mismo ng mga pulis. At siniguro naman ni Director General Purisima na gumagawa sila ng paraan para mahuli yung mga pulis sa sangkot at maparusahan yung mga ito. Naraise din yung laganap ngayon na riding in tandem, mga pumapatay na riding in tandem. At sabi naman ni Director General Purisima, pinapaiting daw nila yung kanilang counterintelligence. Nakikipagtulungan daw sila sa mga barangay para mas mabilis na matukoy kung sino yung mga suspect sa likod ng mga ganitong klaseng krimen. Humingi din sila ng budget mula dun sa Kongreso o sa Senado para nga maayos yung modernisasyon ng PNP para magkaroon sila mas maraming equipment at mas makaikot yung mga pulisya na kailangan bantayan yung mga mamamayan. Jessica. Nagkaroon ba ng definitive na, kasi medyo may confusion about the crime rate. Nagbigay ba ng medyo definitive na pahayag ang pulisya kung ano ba ang lagay ng crime rate? Tumataas ba ito o bumababa? Jessica, ayon sa pulisya, ngayon daw kasi mas okay yung monitoring system at mas marami raw na nare-report na krimen sa ngayon sa pulisya. Kaya parang kumbaga marami tayong nababalitaan na mga krimen. Pero yun nga, ginagawa naman daw nila ang lahat ng kanilang makaya para ma-resolve itong mga krimen na nire-report sa kanila, Jessica. Ano ang sagot ni General Purisima dun sa mga tanong nung nakaraan? Bakit ngayon lang siya sumipot? Alam natin, nagpunta siya ng Colombia to attend the conference. Pero bago nun, may mga imbitasyon ang Senado sa kanya na hindi niya sinipot kahit nasa Pilipinas pa siya. Anong sagot niya doon, Jam?
Tama ka, Jessica. Actually, ito yung pangalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Doon sa unang pagdinig, hindi siya dumalo. Sabi niya raw kasi meron daw siya ibang ginagawa. At kaya nagpadala lang siya ng mga kinatawan, ng mga iba pang direktor na iba pang departamento doon sa PNP. Humingi naman siya ng tawad doon sa Senado at sinabi niya hindi naman daw niya minamaliit yung Senado. Nagkataon lang daw siya meron siyang ibang activity. Kaya ayun, medyo hindi kumbinsido yung mga senador. Sabi nga ni Senador Grace Poe, dapat daw humarap talaga siya doon sa komite para makita ng mga tao o marinig nila yung kanila mismong explanation ni Director General Purisima. Si Senator Grace Poe, alam naman natin ilang araw na siyang medyo adverse yung kanyang reaction kay Purisima dahil nga hindi sumipot, di ba? Si Senator Osmeña rin medyo mukhang hindi solved dun sa mga sinabi ni Purisima during the hearing. Yung ibang mga senador ba na nag-attend, anong reaction o feedback dito kay Purisima? Jessica, dumalo din kanina yung ibang senador tulad din Senador Tito Soto at Senador Trillanes, pero medyo mas nakafocus sila doon sa mga reforma sa loob ng PNP. Si Senador Soto itinulak yung buo ng isang centralized na PNP hotline para merong mapagreportan yung mga biktima ng krimen. Si Senador Trillanes naman tumutok doon sa iba pang mga reforma tulad nga ng pagresolba ng mga krimen. Kanina ang medyo nagdikdik kay General Purisima is si Senador Grace Poe at si Senador Osmeña. Yung ibang mga senador kind kay Purisima, tama bang sabihin yon, Jam? Yes, Jessica, siguro masasabi natin na medyo mabait yung ibang senador kay General Purisima. Kahit din naman si Senador Grace Poe, medyo kumbaga makita natin, medyo nagsungit din siya kay General Purisima, pero hindi rin niya masyadong dinikdik talaga tungkol doon sa mga detalye ng White House. Kasi sabi niya rin mismo, meron na naman daw pending na reklamo doon sa Ombudsman at doon na lang daw maayos sa talakayin yung topic para doon daw makapagbigay talaga ng explanation si Purisima at yung mga nagbabato ng mga alegasyon laban sa kanya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.